kasama natin sa buhay natin. Wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Amen. Sa Isaiah 61:3, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Amen. Open my eyes, Lord, let the world has small and wide stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear out His praise, Lord, heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, find the weak and contrite heart, shoulder His burden. Where you lead the light, Jesus, I need every moment. I need you. Lead out His praise, Lord, I sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Lead out His praise, Lord, I sing out your praise forever. Come to me, all of you who weary and burdened, and I will give you rest. Let us then approach God's throne of grace with confidence, that we may receive mercy and find grace to help us on time of our need. For not I am with you, but not dismay, for I am your God. I will strengthen you. With your hold, with the righteousness, right hand. Remember love, remember mercy. Christ be holy, Christ be kind. Your loving kindness has never failed me. Christ be holy, Christ be behind me.
Lord, we come before you today with your heart, with your presence, with your guidance, with your spirit. Lord, to the altar of our life, the leader of all good things. Lord, without you, we are nothing. Lord, with your spirit, without your spirit, we are lost. We need you, Jesus. Every moment we need. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na binibigyan mo at dumadaloy sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa walang hanggang katapusang pagmamahal mo sa amin. Sa walang hanggang pag-ibig mo sa aming Panginoon. Your loving kindness will never fail us. Panginoon, maraming salamat sa iyong gabay at panatigso mo sa amin. At hindi kami nagkakaroon ng kahit anumang uri ng karamdaman at kahit anumang uri ng sakit. Panginoon, kami ba'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Panginoon, pagpalain mo po lahat ng iyong mga anak na nandito sa iba't nandito po kami para sambahin ka, papurihan ka. At pasalamatan sa lahat ng mga biyaya at kabutihan binibigay mo sa aming mga buhay. At ganoon din, Panginoon, lalapit ko namin sa inyo ang lahat ng miyembro ng music. Nabigyan mo po kami ng sapat na katalinuhan, sapat na kalakasan, at sapat na kaisipan at bagong espiritual. Kaya kung wala ka, Panginoon, wala kang magagawa. At Panginoon, ang mga awit na aming aawitin ay aming pong inaaral bilang papuri at pagsamba sa kalwalhatian ng iyong Panginoon. Panginoon, nilalapit din namin sa iyo ang iyong mga anak na may mga karamdaman. Bukas mo po yung mga palad, ipuno po sa iyo para sa kanilang pagkakalima. At ganoon din, Panginoon, ang lahat ng iyong anak na di ba mga malubhang karamdaman, nasa iyo lang magkataling ang Panginoon, galaan sa iyo. Walang imposible, Panginoon. At ganun din, Panginoon, inalalapit din namin sa inyo ang lahat ng iyong anak na nasa ilalim ng kabuluhan. Panginoon, nasa iyong mga kamay ang pagkilom ng iyong bayan. Tanging ang ngalan mo ang pag-asa ng aming bukas, Panginoon. Panginoon, iligtas mo po kami. Iligtas mo ang iyong mga anak na nasa ilalim ng kabuluhan, Panginoon. Your name is above in every name. Your name is above in every protection. Your name is above in every healing. Your name is above in every anxiety. Panginoon, we love you, Jesus. We need you. Kailangan ka namin. Lahat ng ito, Panginoon. Kailangan ka namin. We love you, Jesus. We love you. We love you. We love you.
Sa ngalan ni Jesus, ang aming kalangnan. Amen. Amen! 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 Ang lahat ng may kagalakan sa puso na magpuri sa Diyos, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah sa Kanya! Walang kanuman ang mahirap na hindi kayang gawin ng ating Diyos. Amen! At ang sabi po niya sa Kanyang salita, magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. So, nagtataka po siguro kayo kung bakit puro mga pagpapala yung ating mga verses. Amen. Kasi po, handa na po ba tayo na saluhin ang mga pagpapala ng buko ng Diyos sa araw na to? Amen. Dahil sa mga Panginoon, ang Diyos, ang kanyang pagpapala sa bawat isa. Sabi nga po sa kanta, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin ang lahat. Mahirap man sabihin natin, mahirap man ang buhay, pero walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos.
Diyos, sa aming espiritual na pangangailangan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang aming source, Panginoon. Ikaw ang source ng aming mga buhay na walang hanggan, Panginoon. Sa iyo din nagmumula, Panginoon, ang pag-ibig na aming nararanasan, Panginoon. Sa iyo nagmumula, Panginoon, ang aming mga kalakasan. Kaya naman narito kami, Panginoon, na nakakapagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. At sa umaga nito, Panginoon, patuloy kami nasasamba at lalapit sa iyo, Panginoon. Aming dalakilain ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Dahil wala po kaming ibang gagawin, O Diyos, kundi Ikaw ang purihin. Ikaw ang aming itaas sa aming mga buhay, Panginoon. At sa iyo namin ibibigay lahat ang aming pasasalamat sa kabulihan mo, Panginoon. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha.
Amen. Tayo po na
Amen. Praise the Lord. Sabi sa awit ay lahat ng labi ay magsasabing ikaw ay Diyos at lahat ng tuhod ay luluhod. Amen. Hallelujah. So sa ating pagpapatuloy ay bago ko banggitin ang mga birthday celebrant at yung wedding anniversary ay meron akong announcement. Sa mga pupunta po sa Brescia, sasama sa Brescia, ay please paki-confirm para malaman po kung sino-sino yung mga sasama. At pangalawa ay sa ating church anniversary, ay doon po sa offertory, yung part ng offering ay magkakaroon po tayo ng choir. At magtuturo po ang managtitay ng choir. Kasi wala na po tayong maraming mga presentation sa ating anniversary. After ng lunch, doon pa lang magkakaroon ng mga greetings and before lunch. No? After ng Word of God, I should say, ay doon pa lang magkakaroon ng mga presentation mula sa iba't ibang churches, kasama na rin po ang sesto. Pero sa umaga po ay isa lang po ang presentation doon lang sa offertory presentation na ang ating gagawin ay choir. Kaya malalaman natin kung kailan tayo mag-practice. Amen. Meron pa po tayong isang buwan higit na mag-practice. Amen. So, happy birthday po sa lahat ng mga birthday celebrant. March 4, Sister Lisa Padilla. Andres. March 2, Sister Maria Selena. March 7, Carissa Dennis de la Cruz. March 10, Brother Renante Andres Jr. Wedding anniversary, March 8, Brother Joel and Sister Christy Guerrero. March 9, Brother Renante and Sister Lisa Andres. So, lahat po ay tinatawagan sa harapan at samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po'y nagpapasalamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kung saan ay naranasan ka namin sa aming mga buhay. At Lord, sa oras na ito, narito po ang iyong mga anak na kung saan ay nagdiwang ng kanilang kaarawan, Sister Lisa, Maricel, Trisa, Panginoon, at Brother Renante. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, na patuloy na nararanasan nila, Panginoon, ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa mga taon na idagdag mo pa sa kanilang mga buhay, dalangin namin, Panginoon, na patuloy na ang paggabay mo sa kanila, patuloy ang proteksyon mo sa kanila, Panginoon, patuloy ang pagtugon mo sa kanilang pangangailangan, patuloy, Panginoon, na kung anuman ang minimithi ng kanilang mga puso, ito, Panginoon, ay katugunin mo, O Diyos, hallelujah. At dalangin namin na patuloy nilang mararanasan ang iyong presensya, patuloy nilang may joy, Panginoon, ang iyong pag-ibig at patuloy, Panginoon, at pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, hallelujah. O kaya sa oras na ito, Panginoon, lahat ng mga birthday celebrant, Panginoon, ay aming ipinagkatiwala sa iyong mga kamay, Panginoon, at patuloy na ang plano mo, O Diyos, sa kanilang mga buhay, ang siyang magaganap, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa wedding anniversary, Brother Joel, Sister Christy, Sister Lisa, Panginoon, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga mag-asawang ito, O Diyos. Patuloy na ingatan mo sila, patuloy na yakapin mo sila, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, at sa kanilang patuloy na pagsasama, Panginoon. Maranasan kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos sa kanilang pamilya, O Diyos. Hallelujah. At Lord, ganoon din na pagpalain mo ang kanilang buong pamilya, O
pagdirikom sa umagang ito, O Diyos. Dalangin namin na ito'y pagpalain mo, magamit lamang, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, para sa ikalalawang ng iyong Ebanghelyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na katugunin ang pangangailangan ng bawat pamilya sa iglesyang ito. Patuloy na katugunin, Panginoon, ang pangangailangan sa iglesyang ito, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. At sa mga salita mo, Panginoon, na maipahayag sa umagang ito, Panginoon, samahan mo kami, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang mga salitang ito ay magbigay sa amin ng courage, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay kumilos, Panginoon, gumawa, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, at ang lingkod na gagamitin. Dalangin ko, Panginoon, na samahan mo ako, O Diyos. Ikaw ang magsasalita, Panginoon, ang iyong kalwalhatian, ang iyong karangalan, ang iyong gloria, Panginoon, ang makikita, O Diyos, at ikaw ang may tataas, O Diyos. Maraming salamat sa iyong kapurihan, kadakilan at kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samat na langin. Amen. Amen. Ito ang Panginoon. Hallelujah. At welcome back po sa mga sa ating kapatid na galing ng Pilipinas, fresh from the Philippines. Purihin ang Diyos. Ating brother Manny. At salamat sa Diyos sa pag-iingat sa buhay ni Sister Krisa at siya ay nakasama ngayon. Panginoon. At marami ng experience ng kabataan ito sa ipapawid, mga putukan at turbulence. Pero salamat sa Diyos, diyan natin mapatunayan ang Diyos ni Krisa ay buhay dahil patuloy siyang iniingatan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Pray for Panginoon. So after 3 days, I think, babalik siya ulit sa Dubai. So patuloy natin siyang i-cover sa panalangin. Amen. Sa panahon ngayon ay hindi po lingid sa atin sa mga news ay umaalingaw-ngaw ang digmaan. So sino sa inyo ang kinakabahan at natatakot? No? Pagkatandaan natin na kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, maraming pangako ang Diyos. Amen? Marami siyang pangako. At sa mga balita ngayon sa Middle East, na patuloy ang digmaan, ay ito po ay hindi pa ang katapusan. Amen? Kundi ito ay umpisa pa lamang. Amen? So, pero ito po ay nagpapakita na malapit nang darating ang ating Panginoon. Amen? So ano ang gagawin natin? No? Wala tayong ibang gawin, kundi ihanda ang ating mga buhay para sa Diyos. Wala na tayong panahon para maglaro-laro pa sa ating pananampalataya. No? Kundi ito yung panahon na kung saan mas lalo kang maging malapit sa Diyos. Mas lalo kang sumiksik sa Diyos. Amen. Dahil hindi natin alam, bukas o mamayang gabi ay darating ang ating Panginoon. Ang tanong, kumusta ang ating mga kapatid? Kumusta ang ating mga relatives? Kumusta ang ating mga kaibigan? Nabahagi na naman natin sila ng salita ng Panginoon para sa kaligtasan. Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, purihin mo ang Panginoon. Sa Matthew chapter 10, verse 16, ang sabi po sa Matthew chapter 10, verse 16, tingnan ninyo, isinusubo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong ubay. Sabi niya, kaya maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mula sa talatang ito, kung ating titingnan ang context ng talatang ito, ito po yung time na kung saan ang ating Panginoong Yesus ay pumili ng 12 apostoles at kanya ito inutusan. No? Kanya bago niya inutusan
kapangyarihan upang palayasin ang mga bad spirit, no? Binigyan ng kapangyarihan upang magpagaling ng ibang klaseng karamdaman, purihin ang Diyos. At saan sila isinugo ng ating Panginoong Hesus? Sila ay isinugo sa Israel, sa mga Jewish people only. So ngayon ang tanong, hindi pala tayo kasama, Pastor. No? Mamaya ating malalaman. Sabi po, I do not go into the way of the Gentiles. O, kung babasahin ninyo yung context niyan. Do not go into the way of the Gentiles. Sabi ganyan. So, wag daw silang pumunta doon sa mga hintil. No? Doon lang sila sa Israel, doon sa mga Hudyo. No? Sabi ng Panginoon. Pero dito ay ating makikita na ang pattern ng gospel, it is for the Jew first. Yan po ang pattern ng gospel. Sa mga Hudyo muna-una, and also for the Gentiles, the Greek. Sabi sa Romans 1:16, and you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. Sabi niya. So, kasama pa rin tayo, kaya lang, ito po ay kailangan mauuna muna doon sa Israel. Sabi dito, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Sabi niya. So, ibig sabihin, yung binabanggit sa Biblia ng mga tupang ligaw, mga tupang naliligaw na hindi nila alam ang kanilang patutunguhan, ang tinutukoy dito ay ang mga Israelita. Amen? Yan ay ating mababasa sa Isaiah 56:3. So, ang ating title sa ating mensahe ngayon, Be wise as a serpent. Sabi dito, and maging maamo, maging wise, maging maamo, gaya ng kalapati. Okay. So sabi sa, dito po sa sinabi ng Panginoon na, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, ang intensyon ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo is to reach the whole world, but beginning with Israel. Kailangan mag-uumpisa ito doon sa mga Israel kasi sila yung tinutukoy na nawawalang mga tupang na hindi nila alam kung saan sila nagpupunta. Okay? Sabi sa Isaiah 53:6, all we have like sheep, sabi ganon, have gone astray. We have turned everyone to his own way. Sabi ganon, doon sa Isaiah 53:6. So, dito ay ating makikita na sa kanilang paghayo, no, sa kanilang paghayo ay ng mga apostles na ito, paano pinuprovide ng Panginoon ang kanilang pangangailangan? Which is doon sa context ay sinasabi niya na wala kayong dadalhin ni kahit ano. Huwag kayong magdala ng pera, huwag kayong magdala ng damit, kahit ano, wala kayong dadalhin. Basta kayo ay humayon. Ang dala lang nila, salita ng Panginoon. Sa panahon ngayon, magagawa kaya natin yun? Ano ang ibig sabihin ng Panginoon dito, ng ating Panginoong Jesucristo? Na huwag kayong magdala ng kahit ano. Mamaya ang ating pag-uusapan dyan, tingnan natin kung bakit ginamit ng Panginoon yung dalawang klaseng hayop, yung ahas at saka kalapati. At bakit niya pinagsama itong dalawa na kung ating titingnan, marami pong klaseng hayop na pwedeng gamitin ng Panginoon. May leon, may kung ano-ano mga hayop, pwede niyang gamitin. Pero ginamit niya itong dalawa, yung ahas at saka kalapati. At ito pa yung kanyang pinagsama. Now, pero titingnan natin dito na ang nais ng
Panginoon, bakit sinabi ng Panginoon na huwag kayong magdala ng kahit ano? Dahil nais ng ating Panginoong Hesukristo na matutong magtiwala ang mga apostoles sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo. Matutunan nilang magtiwala sa Kanya na yung nagsugo sa kanila ay yung Diyos na tumutugon o nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa kanila. So yung ating awit kanina ay rumaragas sa pagpapala. Amen. So tuwang-tuwa tayo doon sa awit na yun na rumaragas sa pagpapala dahil tayo ay may pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus na lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang ipoprovide. Now, pagdating sa paghayo, marami pong natatakot. Amen po ba tayo doon? Maraming natatakot, maraming nahihiya na magpahayag ng salita ng Panginoon, at yung iba ay walang panahon. No? Walang panahon. Pero ang mga apostoles na ito ay sila po ay may tapang dahil bago sila pumayo ay binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos. Ano ang pinagkaiba ng mga apostoles noon at sa ngayon? Sila lang ba ang binigyan ng kapangyarihan? O tayong lahat na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating personal na tagapagligtas, binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Sa panahon ngayon, ito yung panahon na kung saan dapat ang mga mananampalataya ay magiging masipag, magiging masigasig sa paghayo at pagbahagi ng salita ng Panginoon doon sa mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Okay. So, ang nais ng Panginoon, kung bakit sinabi niya sa mga apostolis, uulitin ko, na huwag silang magdala ng kung ano-ano, o pera, o anuman. Sabi dito, our Savior designed to give them an experience of the providence of God. Amen? And to teach them to trust in it. Amen. Yung pagtitiwala. So dapat ang mga mananampalataya ngayon, hindi natatakot humayo kapag tayo ay may pagtitiwala sa Diyos dahil hindi tayo ang magsasalita, kundi bibigyan tayo ng Panginoon ng salita na ating sasabihin doon sa ating babahaginan ng salita ng Panginoon. Ngayon, sa ating main text, ang sabi niya dyan, no, sa ating main text, ay isusuko ko kayo, sabi doon, sa 10:16, tingnan ninyo, isinusuko ko kayo na parang mga tupa. Sabi niya, parang mga tupa. Alam natin kung ano yung karakteristik ng mga tupa. No? Yung katangian ng tupa. No? Sabi dito, sa gitna ng mga asong gubat doon sa loob. Kaya lang pagdating doon sa baba, sabi niya, kaya maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Ano ang pagkaunawa natin o ano ang nakikita natin when it comes doon sa katangian ng ahas? Siguro ang nasa utak natin, ang ahas ay traidor. Tama? Deceiver. No? Ang ahas. Pero, ginamit ng Diyos ang ahas. Why? Dahil meron siyang katangian na dapat natin matutunan. Amen. So, ang tanong, ano ang katangian ng ahas? No? At yan ang ating titignan ngayon. No? Ano ba ang katangian ng ahas? Number 1, ang ahas ay mapagmatsyag. Amen? Ang ahas ay mapagmatsyag. Ang ahas ay laging alerto. No? Alert siya, mapagmatsyag.
hindi siya basta sumusugod. At nararamdaman niya ang galaw sa paligid. No? Nararamdaman niya yun. Kunting kaluskos lang yan. No? Nararamdaman niya. At isa pa, hindi siya maging yung padalos-dalos. No? One is, kaya sabi niya, be wise as a serpent. Hindi siya yung padalos-dalos. No? Kaya sa ating mga Kristiyano, pagdating sa moral o sa spiritual and moral danger, huwag tayong padalos-dalos. Lalo na sa mga pagdidesisyon, lalo na sa bilang isang mananampalataya, kailangan maging mapagmatsyag tayo. Saan ba ako? Pagkatandaan natin na namumuhay pa tayo dito sa mundong ito. So, sabi sa Sunday School kanina, we are separated. Tayo ay naihiwalay sa mundo. Hiwalay tayo sa kasalanan. Dahil tayo nga ay ginastify na ng Panginoon. So, pagdating doon sa pagiging maingat at mapagmatsyag, alam natin kung saan tayo pumupwesto sa mundo ito. Amen? Alam natin kung ano yung ating papasukan, kung ito ba ay tama o mali. Amen po ba tayo doon? So sabi dito, huwag maging clueless sa spiritual at moral danger. Now, nung panahon o kapanahunan ng mga apostoles, na-remind ng ating Panginoong Jesus ang mga disciple na maging maingat sila. Why? Because not every open door is from God. Now, ang pag-uusapan natin ay paghayo. Hindi lahat ng bukas na pintuan ay mula sa Diyos. Amen? So, hindi lahat ng pintuang bukas ay dapat mong pasukan. Amen? Hallelujah. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Amen? Tingnan ninyo yung mga suot ninyo. No? Kala mo ginto, kala mo tunay. Pero hindi. No? Dahil ang diablo ay master po yan ng deception. No? Master siya ng deception. Kaya sabi sa 1 Peter 5:8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo, ang diablo ay ali-aligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapak. Sabi niya. So parang leon na umaatungal, no? Umaali-aligid, no? Pero dito merong encouragement si Peter dito. Nasabi niya dito sa verse 9, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ang diablo. Amen? So, patatagin ninyo, sabi ganon. So, ano pa ba ang katangian ng ahas? Ang ahas ay maingat. No? Ang ahas ay maingat. Hindi sila agresibo. Hindi sila agresibo kung hindi naman kinakailangan. Lalayo kung pwede sila, lalaban kapag wala ng choice ang ahas. So, wise talaga ang mga ahas. Marunong silang tumiming eh. Umahanap sila ng timing. No? Ang mga ahas. Mga kapatid, sa katangian ng serpent na ito, may mga laban na hindi natin kinakailangang patunayan ang sarili natin. Amen? Dahil kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay naging tahimik din siya. No? May panahon na siya ay naging tahimik. Sabi niya, even Jesus sometimes stayed silent. Nung time na siya ay hinahatulan, no? Nung time na siya hinahatulan, tahimik siya sa harap ni Herodes, hindi siya sumasagot. No?
tahimik lang siya. Lahat ng paratang sa kanya during that crucifixion, hindi po umiimik ang Diyos. Si Jesus Christ, nanatili siyang naging tahimik. Kaya dito, makikita natin na si Jesus ay maingat. Amen? Siya po ay maingat. So, pangatlong katangian ng ahas. Ang ahas ay matalino. Siya po ay matalino. Hindi lang siya mapagmatyan at maingat, kundi siya ay strategic siya. No? Hindi siya nag-aaksaya ng lakas, kumikilos siya sa tamang oras, marunong siyang tumahimik, at alam niya kung kailan siya aatake. Ano ibig sabihin dito? No? Sa pagpapahayag ng katotohanan, no? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Sa paghayo, dapat din natin maintindihan na may tamang oras, may tamang lugar, at may tamang paraan. Amen? Purihin ang Panginoon. Hindi tayo basta-basta sumusugod. No? Susugod ka, wala ka namang bala. Diba? So, mahirap kung sumusugod ng walang bala. Kailangan nakahanda. Kailangan prepare tayo kung ano yung ating sasabihin doon sa ating pinaghayuan. So, merong timing, no? Alam niya kung saan siya, kung kailan siya aatake. So, ganun katalino ang ahas. Alam niyo po, pagdating doon sa tamang oras, no? Sa lahat ng mga umiinom ng maintenance, katulad ko, meron tayong tamang oras sa pag-inom ng gamot. Kapag wala tayo doon sa tamang oras sa pag-inom ng ating mga gamot, nawawala po yung epekto ng gamot. So, parang ganun din. No? Isa sa paraan upang maging strategic ang mga kilos ng bawat isa sa atin na gagawin o gagawin natin, kailangan nating maging sensitive sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kapag sinabi ng Holy Spirit o ng Panginoong Yesus, huwag kang pumunta dyan. Huwag kang pumunta. Kapag sinabi ni Jesus Christ na no, din huwag kang pumunta doon. No? Sa lugar na yun. Dahil may mga pagkakataon ang mga apostles, no? Sila Apostol Pablo at ang mga disipulo, na meron silang lugar na gustong puntahan, pero hindi sila pinapayagan ng Diyos. Hindi sila pinapatuloy ng ating Panginoong Jesucristo. No? Iyan ay mababasa natin sa Galatians chapter 16, verse 6 and 7. Basahin na lang po ninyo sa inyong mga bahay. So, maging sensitibo sa pagkilos ng Panginoon. Akala ko nagsisirina na. Nagmamatyan kayo. Maging sensitibo tayo sa pagkilos. Maging sensitibo sa pakikinig. Mga mamaya, may nagtrumpita dyan. Nakala natin, rapture na, hindi pala. No? Sabi dito, truth without timing cannot be absorbed. Truth without timing cannot be absorbed. And wisdom is knowing how and when to speak. No? Kung kailan tayo, kung paano, kung kailan tayo magsasalita. Ibig sabihin, huwag tayong banat ng banat. Halimbawa, may hinayuhan ka, may siniran ka. No? Sa pag-agal mo sa Panginoon, let's say. Then susunod mong nakausap, babanatan mo na ng tithes. Eh wala na. Goodbye. Pira-pira lang yan. Diba? So huwag tayong banat
maalat ka agad. Kailangan, sabi dito, you need to establish connection. Kailangan i-establish mo yung connection. Kailangan i-establish mo yung relationship. Ibig sabihin, hindi ko makalimutan yung itinuro ni Pastor Bubog Almastro noon about discipleship. Kapag pala tayo ay yung meron tayong gustong share ng salita ng Panginoon, first, i-establish mo muna yung connection. No? Ibig sabihin, makipagkaibigan ka muna. Huwag mo muna siyang banatan ka agad. No? Makipagkaibigan ka muna, and then establish mo yung relationship. Pag nakapag-timing ka na, nakita mo na tama na yung timing, doon bubuksan. Pero may kasamang panalangin mo. No? Parang prutas lang yan. Parang mangga lang yan. Nahilaw, no? Pinapahilog mo muna siya. Amen? Pinapahilog mo muna siya. Para paghayo mo, no, pag-share mo doon sa taong target mo, bukas na ang kanyang puso at maluwag na sa kanyang puso na tumanggap sa salita ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? No? So, kaya pala sinabi ni Jesus na maging matalino, kagaya ng ahas, no? Kasi, dito ay hindi lang ahas ang sinabi ng Panginoon. Dahil kung ahas lamang, ang kanyang binanggit dito, ay maging manipulative at saka yung mandaraya tayo. Kaya sinabi rin ng ating Panginoong Jesus na be gentle as a dove. No? Be innocent, sabi doon sa ibang salin, as a dove. Sa Jewish custom, ang simbolo ng kalapati ay una is purity. No? Yun yung simbolo ng kalapati sa Jewish custom. Purity, una. Yung mga malinis na, ang kalapati sa kanila ay malinis na animals. No? Malinis. Pangalawa is innocence. No? Sila ay inosente. Pangatlo, ay ginagamit ito ng pagsasakripisyo doon sa mga hindi nakakapag-provide, hindi nila kayang i-provide yung tupa, yung malalaking tipo ng animals. So, ang kanilang isa-sacrifice ay mga kalapati. Yung kalapati. At pang-apat, ito po ay sumisimbolo sa banal na Espiritu Santo. At mababasa natin yan sa Matthew 3:16. At sabi niya, pagkatapos niya mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Sa sandaling iyon, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na parang isang kalapating bumaba hanggang lumapot ito sa kanya. So in short, ang kalapati ay sumisimbolo ng kalinisan. Nawang tanong, ano ang katangian naman ng kalapati? Na kapupulutan natin ng aral sa mensahe ito. Unang katangian ng kalapati ay malinis. Siya ay malinis. Tulad ng kalapati na tayo din mga mananampalataya ay magkaroon tayo number 1 ng integridad. Amen? Malinis na pamumuhay. Amen? Hindi mantarambong, hindi mantaraya, no? Hindi chismosa, no? Hindi palakaway. Amen? So, integridad. No? At hindi rin tayo selfish sa ating mga agenda. Amen? Pangatlong katangian ay kailangan mamuhay tayo ng pamumuhay na ating mapaparangalan ang Diyos bilang mga mananampalataya. Bagamat hindi pa tayo perfecto, no? We are not yet perfect. No? Pero kaya nating labanan, mapagtagumpayan ang kasalanan sa pamamagitan ng grasya ng ating Panginoon. Amen po ba tayo doon? Purihin po ang Panginoon. So we can live an honorable life. Amen.
Dahil kapag tayo ay merong magandang testimonyo sa ating mga buhay, no? Ang ating buhay mismo ang siyang magsasalita. Ang siyang mangungusap doon sa mga tao. Amen? Kapag meron tayong magandang testimonyo sa ating mga buhay. Ibig sabihin, meron tayong tinatawag na buhay na patotoo. Ikaw mismo na anak ng Diyos, magiging buhay ka na patotoo sa kanila. Bakit kaya ang Kristiyano, itong mga born again na ito, kahit nagigera na ay parang wala lang sa kanila? Di ba? Ano ang nakikita nila sa atin? Yung kapayapaan. Amen? Yung peace. Ang nakita nila sa atin, hindi tayo yung natataranta. Ayaw ko lang kung makarinig natin ang bomba dito sa Milano. No? Yung aking, si Pastora na doon na yung aking hibang, doon sa aming chat group ng Banaw Clan. Nag-send siya ng yung tutularan na maghuhukay sa lupa tapos lalagyan ng bunker. Yung bunker, yung hasta tabunan ng lupa doon, sabi ko sa ICP, sabi ko ihanda na lang natin ang ating mga buhay para sa Panginoon. Dahil kahit nandun ka sa ilalim ng lupa, talagang darating at darating na ang panahon, wala na tayong ginagawa. Amen. Kahit ihukay mo pa lahat ng huhukayin mo, wala ko tayong magagawa. Kung panahon na darating ang Panginoon, wala tayong magagawa kasi naisulat na yan sa Biblia. Ang magagawa lang natin ay maging watchful tayo. Amen. Manalangin. Ihanda ang ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po na ang mga mananampalataya ay may malinis na pamumuhay. May marangal na buhay. Meron tayong integridad sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Amen. Kasi kailangan madatnan tayo ng Panginoon na wala man lang siyang makita sa atin na yung spot and wrinkles sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kasi kahit saan tayo magpunta, yan, gera na yan, ay sulat na yan eh. Hindi na natin yan mapipigilan. Magpasalamat na lang tayo sa Panginoon kung titigil ang gera na yan at makalipad ka pa pauwi ng Pilipinas. Amen. Pero ang Israel kailanman ay hindi tinigilan ng gera yan. Hanggat hindi matutupad ang nasulat na isusulat sa Biblia, hindi nila titigilan ang Israel. Pero pagkatandaan natin na pagdating sa tamang panahon, na ang Diyos na mismo ang umarap sa gera niyan, mawawala lahat dyan. Amen. At bababa ang bagong Jerusalem. Amen. Purihin po ang Panginoon. So anong gagawin natin? Gumising po tayo. Amen. Gumising po tayo sa paghayo. Amen. Dahil marami pa po mga kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan na hindi pa po naabot sa mga salita ng Panginoon. Yung ating kausap sa ating mga trabaho, yung ating mga kaibigan, paano natin sila lalapitan? Yung ating mga magulang na hindi pa mananampalataya, paano natin sila babahaginan ng salita ng Panginoon? Mga magulang at mga kapatid, ito yung panahon na kung saan ay kikilos at gagalaw tayo. Amen. Isang araw, last day, ay kausap ko yung aking pinsan na nasa Pilipinas. At doon ko nalaman, doon ko na nakita na meron pa pala akong mga relatives na hindi pa mananampalataya. Bagamat yung tatay ko noon ay naghasik ng salita ng Panginoon. At yung mga hinasik niya noon ay tumubo. Ngayon, naging born again sila. Pero marami pa pala akong mga relatives na hindi ba tumanggap sa Panginoon. Kaya sabi ko doon sa pinsan ko, huwag ka munang mamatay. Sabi ko, antayin mo muna ako. Sabi ko doon sa pinsan ko. 70 years old na. Kaya sabi ko sa kanya, pero pag huwag ka munang mamamatay, magkikita pa tayo. Sabi ko. So dito mga kapatid, mahalaga po yung testimonyo ng buhay natin. Ang reason kasi natin
minsan ako'y mahiyain, hindi ako marunong magsalita. Pero yung buhay mo mismo ay nagsasalita. Amen. Kapag meron tayong magandang testimony. At sabi dito, whenever you share the gospel of Jesus Christ, i-share mo rin yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Pangalawang katangian ng kalapati, ang kalapati ay mapagkatiwalaan. No? Siya ay mapagkatiwalaan. Ang kalapati ay kilala sa pagiging tapat at consistent. No? Ang kalapati. Bakit? Dahil bumabalik ito sa tamang direksyon. Ang kalapati. Marami naman tayo nakikita ang kalapati doon sa Duomo. Kaya pagliparang pa yan, babalik at babalik doon sa Duomo yung mga yan. Bumabalik ito sa tamang direksyon. Bumabalik siya sa kanyang amo. No? Ang kalapati. So, ang Kristiyano, mga kapatid, na tapat at mapagkatiwalaan ay pagkakatiwalaan ng Diyos ng malaking mga bagay. Amen. Kapag mapagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa malaki. At hindi lang yun, ang kalapati ay maamo. No? Ang kalapati ay maamo. Nakakita na ba kayo ng kalapati na nag-away? Pag manok, meron. No? Nag-aaway manok. Pero yung kalapati, wala kang makitang nag-aaway. No? Kaya ang Kristiyano, sabi dito, ay dapat matutong magpigil sa sarili. No? Matutong mag-control sa kanyang sarili. No? Ang kalapati ay natural na hindi siya nakikipag-away. No? Sinabi ng Panginoon na dapat tayong matutong dumipensa sa ating mga sarili, no? Sa ating pananampalataya kung kinakailangan. No? Pero, hindi inutos ng ating Panginoong Hesukristo na makipagtalo at makipagtalo tayo at magsimula ng maraming kaguluhan. Pwede tayong matutong dumipensa sa ating pananampalataya, pero hindi ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus at hindi niya inuutos na tayo ay makipagtalo hanggang sa pagsimula ng gulo. No? Because we are called to be peacemakers. Amen. Hallelujah. Mas magiging posible ito kapag lumalakad tayo sa Espiritu. Amen. Lumalakad tayo sa Espiritu. Why? Because the fruit of the Spirit isa yung self-control. Amen. Isa yung self-control. Kaya, kahit may mga lobo, mga wolves, no, sa paligid, no? Mga taong mapanlinlang, mga taong mga mang-aapi, no? Mga taong mga kritiko, no? Maraming mga kritikong mga tao, no? Dapat tumugon tayo ng mahinahon. Meron akong naalala dito na ito ay aking naranasan. Nung ako ay nagpapastor pa ako sa Torino, kasama ko dito si Pastor Kayan. Tatlo kami noon, si Pastor John Mendoza, si Pastor Kayan. Kilala niyo si Pastor Kayan, Manong Rode. Nakikilala ni Pastor Kayan. Ngayon, yung Torino na yon, yung Adibet doon sa Torino, nalagdag ko na membro doon ay tatatlo. Kasi yung mga pastor doon na dinistino ni Pastor Ladona ay iniwan nila yung church na yon. So may natirang tatlo. Pinuntahan ko yung tatlo. Sabi ni Pastor Ladona, Managit, pumunta ka doon, sabi niya. Ituloy mo yung trabaho ng Panginoon doon sa Torino. Eh sabi nila, ang Torino daw ay doon yung teritoryo ng mga satanismo. Ay, tinakot pa ako. Sabi ko, wala namang pakialam niya sa mga satanismo niya. Kung saan nakuutosan ng Panginoon, di doon ako. Di pinuntahan ko yung lugar na yon. So pinagtsagaan ko yung tatlo. Hanggang sa yung mga umalis, ay bumalik.
saved is saved, yung mga Pentecostal holiness, yung mga doktrina nila. Ay di minsan, yung tatlo naging labing-lima. No, yung tatlo. Pero mga iba ang doktrina, yung mga iba. Ang hirap ng pastor ng gano'n. Ay di may Sunday school. No? May Sunday school. Di siyempre si Pastor Kaya nag-Sunday school. Siyempre, yung doktrina ng atin, yun ang ituturo. No? Ito namang mga once you are saved, ipipilit nila yung kanila. Di ano mangyayari? Di debate. No? Ay, si Pastor Kaya ay na-high blood. Sabi niya doon sa mga taong yun, sa mga kapatid na yun, kung hindi ninyo tatanggapin ang aming doktrina, malaya kayong makalabas sa pintuan. Kaya, ay di, nanalangin kami, closing prayer. Pagmulak namin, wala na sila. Wala na sila. Nagsilabasan na. Di, umuwi ako hindi ako kumikibo. Tahimik ako. Di pagka gabi na, nakauwi na ako ng bahay, pagsitawag na yung mga taong yun. Sabi nila, Pastora, di ba ang pastor ay maamo? Ano sasagot ko doon? Tapos na nagalit si Pastor Kaya. Kaya mahirap po. No? Kaya kung minsan, pag maka-enkwentro tayo ng mga taong yun, mga ganong klaseng tao, no? Kailangan natin magpigil sa sarili natin. No? Hindi tayo makipagdebate. Kailangan makikita pa rin yung kaamuan ng isang Kristiyano. No? Kung ayaw mong sumagot, huwag ka nang sumagot. Magsalita ka na lang ng maayos. No? Huwag makipagtalo. Kasi kapag makipagtalo kasi, wala nang nangyayari. Masisira yung testimony mo bilang isang Kristiyano. No? Kaya, doon sa isang katangian ng kalapati na maging maamo. No? Kasi mahirap po na makipagtalo tayo ng makipagtalo. Kasi makaka-encuentro talaga tayo ng mga ganon. Pwede kang sumagot, pero pwede rin hindi. At kung sasagot ka man, ay maging maingat ka sa pagsagot. Amen? Purihin po ang Panginoon. So, pagkatandaan po natin yan, kapag meron tayong meron ng target, no, na babahaginan na kaibigan o katrabaho, no, ano yung sinabi ko kanina? Establish mo muna yung connection. And then, yung relationship. No? Pero ipag-pray mo na bigyan ka ng Panginoon ng tapang, boldness sa paghayag. Kasi kung minsan napipigilan tayo. Diba? May pumipigil sa atin na hindi natin maintindihan. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa mga apostoles, be wise as a serpent, gentle as a lamb. Kaya pala niya pinagsama itong ahas at saka kalapati. Tingnan mo, ang talino ng Panginoon. No? Kaya, kapag kalapati lang kasi, siyempre, ang kalapati maamo, madaling aabusuhin. No? Kapag gentle ka, madalas inaabuso ka ng tao. Kapag ahas lang, sisirain naman niya yung testimony natin. No? Hindi tayo magiging effective sa mission, no, kapag kulang. Kaya, sabi nito, serpent wisdom plus thou innocent, we will be effective in doing mission of God. Amen? So, tulad ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo, marunong siyang sumagot sa mga patibong ng mga parasiyo. Pero, walang kasinungalingan, matapang pero mapagpakumbaba, matalino pero banal. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. So, pagkatandaan natin mga magulang at mga kapatid, mas magiging effective tayo sa misyon ng Panginoon kung bawat galaw ay magiging matalino tayo,
magkaroon ng malinis na puso. Amen? At gawin natin ito upang matupad natin ang mission ng ating Panginoon. Una, maging mapagmatsyag tayo, maging matalino, maging maingat, at maging malinis, at mapagkatiwalaan, at maging maamo tulad ng kalapati. Amen? Maging mapagpakumbaba tayo. God will send us in the midst of wolves as sheep. No? Kaya pala tinawag tayong sheep. Kasi kailangan yung katangian natin katulad din ng mga tupa. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Be wise as a serpent and be innocent as dove. Mga magulang at mga kapatid, mahirap ang maging tagapaghayo. Amen. Pero pakatanda natin, binigyan lang tayo ng ating Panginoong Kristo ng kapangyarihan. Amen. Upang tayo ay maging matapang sa pagbahagi ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Salamat sa kanyang mga salita na naipahayag sa umaga ito. Kapatanda natin, be wise as a serpent and gentle as a dove. Amen. Habang tayo ay nakatayo, hayaan natin kausapin ang Panginoong Jesus, ating Panginoon. Diyos. Na kung hindi pa man tayo handa upang humayo, humingi tayo sa Panginoon. Na Lord, bigyan mo kami ng tapang, boldness to share your words. Dalhin mo kami sa tamang lugar na kung saan ang mga tao ay handang tumanggap sa iyong mga salita. Pero kailangan magkaroon tayo ng willingness sa paghayo. Hallelujah. Let us sing this song prayer to you.
pinili at tinawag mo. Ngunit sa aming mga sarili ay aming ilaamin, Panginoon, na di mo kami nagkukulang, Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kami po yung humihingi na napatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa bahaging ito, Diyos. Maraming mga tao na kung saan ay hindi nila alam ang pagkukulang. Patuloy na namuhay na naging alipin, O Diyos, sa kadiliman, sa kasalanan, Panginoon. Dakilang Diyos ang dalangin namin, O Diyos. Na sa panahon na yun, Panginoon, na sa end times na, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon ng tapang, Panginoon, upang ibahagi. Ihayog, Panginoon, ang iyong magandang balita, O Diyos. Ang iyong mga salita, Panginoon. Dalhin mo kami doon sa tamang lugar. Dalhin mo kami doon sa tamang oras at tamang timing, Panginoon. Sa paghayog, O Diyos. Na hindi namin maramdaman yung takot. Hindi kami makaramdam ng hiya, Panginoon, sa pagbahagi ng iyong mga salita, O Diyos. At kahit sa aming buhay lamang, Panginoon, ay mag-usap ito sa kanila. Magkaroon kami ng buhay na testimonyo, Panginoon, sa aming habang kami lumalakad, O Diyos. Habang kami ay nagtatrabaho sa aming mga employer, Panginoon. Mga ibang lahi man sila, O Diyos. Ngunit mababasa nila ang aming mga buhay. Kung sino kami, Panginoon. Hallelujah. Mababasa nila, makikita nila, Panginoon, ang Kristo na nagliliwanag sa aming mga buhay. Maraming salamat. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo ang bawat isa sa amin. Sa panahon ngayon, O Diyos, na kung saan ay meron ng mga palatandaan na malapit ka ng darating, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, huwag mong ipahintulot, Panginoon, na maraming panlalaki. Ngunit isa kami doon sa mga nagpapatuloy, Panginoon. Isa kami doon sa may matatag na pananampalataya. Isa kami doon na ipaglalaban namin, Panginoon, ang aming pananampalataya. Isa kami doon sa mga naninindigan sa katotohanan, Panginoon. Na kahit anong mangyari, mananatiling kami, Panginoon, sa iyong presensya, O Diyos. Ama, maraming salamat. Dalangin ko sa iglesyang ito, Panginoon. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon. Dahilan, Diyos, pagpalain mo, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo na ibuhos mo ang pagpapala sa iglesyang ito, Diyos. Hallelujah. At sa mga ligmaan, Panginoon, na umaalingaw-gaw sa ibang bansa. Aming dinideklara, O Diyos, ang
Bago daw po tayo dadako sa ating victory song, lahat po ng kababaihan ay inanyayahan po sa harapan. Lahat po ng kababaihan. Lahat po. Kabataan basta kababaihan. Para po sa lahat ng kababaihan, naunahan po namin yung lahat ng kababaihan. Lahat po kahit mga kabataan, kababaihan kayo. Babae, lahat ng mga women, mga boses. Nandito mo po lahat ng kababaihan, mga babae.
thank you, Lord, for the presence. Salamat, Panginoon, sa mga nagkagandahan, mga dilag, nagkagandahan, mga ina, nagkakanan, Lord God. Sinabi po nga, Panginoon, tinawag mo sila. They are the light of the family, Lord God. Kaya nga po, Diyos, ang aking dalangin, Panginoon, para sa kanila, may that light, Lord, shine upon everyone, Lord God. Sa lahat ng mga kasalukuyan, sa lahat ng mga kakilala nila, O Lord God. May that light, Lord, shine. Use them, Panginoon, sa inyong nais, Lord God. Para sa kanila, para sa inyong kalwalhatian. At ang dalangin ko, Panginoon, nawa ang ilaw na ito, O Diyos, ay hindi kukurap-kurap, O Diyos. Hindi. Ang ilaw na ito, Lord God, it is going to shine, Lord God. Ang tunay na kaliwanagan ang siyang manatiling sa bawat isa. Salamat ka po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Lord, at dalangin mo ako, O Diyos. Bigyan sila ng kalakasan. Bigyan sila ng protection, Lord God, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gawain, O Lord God. Sa araw-araw, O Diyos, let them be, Lord God, an example unto the world. Let them be, Lord, a light unto the world. Salamat nga po, Diyos, sa araw na ito. Salamat sa presensya mo sa bawat buhay ng bawat isa. Father, we thank you and we give you all the praises and glory. In Jesus' name, Amen.
kalakasan, Panginoon, ng aming mga physical na pangangatawan, Father God. At dalangin din pa namin, Panginoon, na buhos mo po ang pagpapala, O Diyos, sa lahat ng mga naghanda, ng mga pagkain ko para ibalik mo po, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At ibalik mo rin po, Panginoon, ang kalakasan na nawala sa pag-prepare ng mga pagkain ko, Father God. Lord, we thank you, Panginoon, and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen.